Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalib ba ang paniniwalang yan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Welcome po sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. At muli po kami nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa ating pagtalakay. Ako po kapatid na Orly de Guzman at sa pagkakataong ito kasama po natin ang kapatid na Claudio Aro. Magandang araw po, Ka-Orly. Magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Samahan po ninyo kami sa ating pong pagtalakay sa araw na ito. Naniniwala tayo kapatid na Clouds na pagka ang tao ay nagpapakilalang Kristiyano, naniniwala sa Biblia, ay ang sasabihin nila sila'y naniniwala na mayroon Diyos na lumalang sa atin. At alam din ng maraming mga tao na katutubong obligasyon o pananagutan ng mga tao na paglingkuran ang Diyos na lumalang sa ating lahat. Subalit ang ilan po sa mga tao ay nagkakaroon po ng paniniwala na anumang gawin nilang paglilingkod sa Diyos, saan man po nila gawin ito, ay pagiging dapatin po sila ng Diyos. Kaya mayroong nagsasabi na the end justifies the means. Basta maganda layunin, ano man ang paraan, ano man ang sistemang sinusunod, kung ang kagustuhay maluwalhati ang Diyos at maligtas, ay tatanggapin na rin ng ating Panginoon Diyos. Yun ang kanilang paniniwala. Kaya marami rin pong nagsasabi at naniniwala na hindi na kailangan pang hanapin pa o suriin pa ang tamang paraan ng paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Ang masama lang daw huwag maglingkod ang tao sa Diyos talagang masama yon. Masamang tumalikod ang tao sa Diyos. Hindi katanggap-tanggap po sa Diyos yun. Pero mali na sabihin o isipin ng tao na basta maglilingkod at sasamba sa ating Panginoon Diyos ay tatanggapin na ng ating Panginoon Diyos. Ano ba ang dapat munang maunawaan ng tao, kapatid na Clouds, para maisagawa niya ang paglilingkod na tinatanggap at pinahahalagahan ng ating Panginoon Diyos? Ito po ang itinuturo po ng Biblia sa atin sa aklat po ng mga awit sa 100, mga talatang 2 hanggang 3. Ito po ang sinasabi ng Biblia na dapat pong matutunan ng tao. Pakinggan po ninyo. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Kailangan pong malaman po ng tao na ang paglilingkod po sa Diyos ay katutubong pananagutan po niya. Kaya ang sabi po ng Biblia, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Dapat kilalanin ng tao na ang Diyos ang lumalang sa Kanya. At pagka nakilala ng tao na ang Diyos ang lumalang sa Kanya, magagawa niya na paglingkuran ang ating Panginoon Diyos. Kasi katutubong obligasyon ng tao na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Yung sinasabi ng iba, masama raw talikuran ng tao yan. Totoo yun. Masamang tumalikod ng tao sa kanyang obligasyon sa ating Panginoon Diyos. Pero ano ang nasaksihan ng ating Panginoon Diyos sa ginagawang paglilingkod ng mga tao sa Kanya dito sa sanlibutan? Ganito po ang mababasa naman natin sa aklat pa rin po ng mga awit, 14, mga talatang 2 hanggang 3. Ganito po ang pahayag po ng Biblia sa atin. Magmula sa langit, ang Panginoon ay nagmamasid sa mga anak ng tao upang tingnan kung mayroon pang nakauunawa at naghahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis at pawang nagpakasama. Isa may walang gumagawa ng mabuti, kahit isa'y wala. Sa talatang binasa po natin, maliwanag po ang sinasabi ng Biblia na lahat po niya ay lumihis at pawang nagpakasama. Wala niyang nasumpungan ng Diyos na gumagawa po ng mabuti. Diyan sa talatang yan tinitignan ng Diyos ang mga tao kung merong nakakakilala sa Kanya, kung may paglilingkod na nakatutugon sa hinahanap ng ating Panginoon Diyos. Pero ano ang nakita ng Diyos sa mga tao na bagaman naglilingkod daw sa Kanya? Lumihis po niya ang mga tao. Nagpakasama at wala pong gumagawa po ng mabuti. Kaya nabigo ang Diyos sa mga tao na inaasahan niya na maglingkod
at sumamba sa Kanya. Ano ba ang dapat na maunawaan ng tao tungkol sa paglilingkod sa Diyos na ito ang hindi nakita ng Diyos sa maraming tao na naglilingkod daw sa Kanya? Pakinggan po natin dito po sa unang Samuel, sa 12, ang talata naman po ay 24. Ganito po ang itinuturo ng Biblia sa atin. Ganito po ang ating mababasa. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Kung napansin po ninyo, mga mahal po naming taga-subaybay, hindi po sapat na ginagawa lamang ng tao ang paglilingkod sa Diyos ng buong puso, kundi kinakailangan po ito ay nakasalig niya sa katotohanan. Ganun po ang wastong paraan ng paglilingkod po sa Diyos. Kasi ang ikinakatwira nga ng iba, gaya ng alam mo, yung aming paglilingkod naman, hindi biruan eh. Totohanan yun, dibdiban. Dedikadoan niya kami. Buong puso naming isinasagawa yung paglilingkod na inaasahan naming tatanggapin ng Panginoon Diyos. Pero diyan nililiwanag ang paglilingkod na hinahanap ng Panginoon Diyos nakabatay sa katotohanan eh. Alin ba yung katotohanan na dapat pagbatayan o pagsaligan ng paglilingkod sa Diyos at ang ganung paraan ng paglilingkod dapat talagang gawin ng tao ng buong puso. Basahin po natin dito po sa ikalawang Samuel naman, sa 7, ang talata po ay 28, ganito po ang itinuturo ng Biblia sa atin. At ngayon, O Panginoong Diyos, Ikaw ay Diyos, at ang iyong mga salita ay katotohanan. Ang katotohanan po, ayon po sa akin pong binasa, ay mga salita po ng ating Panginoong Diyos o kanyang mga kalooban. Kaya, makatitiyak po ang tao, tayo po'y makatitiyak na ang ating naisasagawang paglilingkod ay wasto o tamang paraan kapag ka ito'y naaayon po sa kalooban o mga salita po ng Diyos. Teka muna, nasaan yung katotohanan ng salita ng Diyos? Yung ba nakapaloob doon sa tradisyon ng mga tao? Yung ba nakasalig sa kuro-kuro, sa opinyon? Yung ba nasa katesismo at nasa iba't ibang mga aklat na pinagbabatay ng iba't ibang reliyon? Alamin po natin dito sa Kolosas sa 1 at 5. Ganito po ang itinuturo po ng Biblia sa atin. Pakinggan po ninyo. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ayon po kay Apostol Pablo, ang katotohanan po ng mga salita ng Diyos ay nasa Ebanghelyo po o nasa Biblia o mga banal na kasulatan. Kaya madali lamang pong malaman kung ang ginagawang pagsambat paglilingkod ng tao po naaayon po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Naayon sa katotohanan? Opo. Kailan? Kung ito po ay nasa Ebanghelyo o nasa mga banal na kasulatan. Paano kung ang batayan ng tao, kapatid na Cloud, sa kanyang pagsamba, kanyang paglilingkod aral lamang ng tao, kautusan lamang ng tao, tradisyon ng tao? Kahit pa sabihing marami siyang puhunan, kahit pa sabihing dibdiban, totohanan yung kanyang paglilingkod. Ano pasya ng Panginoon Diyos sa pagsamba na ang batayan, hindi ang katotohanan, kundi aral at utos lamang ng tao? Ito po ang itinuturo ng Biblia naman sa Mateo, sa 15, mga talatang 7 hanggang 9 po, ganito po ang ating mababasa. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas, na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Maliwanag po na itinuturo po ng Biblia na kapag ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po nakasalig sa kanyang kalooban, ay wala po itong kabuluhan. Walang kwenta. Walang kwenta. Okay, magagalit ho. Ang binasa po ng kapatid na Clouds pahayag po ng Panginoon Diyos na sinitas ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang pagsamba po, pagka ang batayan po'y utos at aral lamang ng tao, walang kabuluhan, walang saysay sa harap ng Diyos. Mga banal na tao ba o mga sagradong tao, kapatid na Clouds, ang naglilingkod daw sa Diyos pero ang batayan utos at aral ng mga tao? Hindi po, kundi ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, kayong mapagpaimbabaw. Hindi po namin sariling salita yun, kayo magagalit sa amin. Hindi po namin kayo inaakusahan sa inyong ginagawang mga paglilingkod na patungkol sa Diyos. Ang binasa po namin nakasulat sa Biblia, na kailanmat ang batayan po ng tao, aral lang ng tao, ang gayong mga tao
paimbabaw sa harap ng Diyos. Yung kanilang ginagawa, kapaimbabawan. Teka muna, baka sabihin ng iba, siguro, yung mga taong yan, na ang sabi ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo mga taong paimbabaw, siguro, wala man lang kasakri-sakripisyo yan. Walang kahirap-hirap. Baka lip service lang yan, kaya paimbabaw ang tawag sa kanila. Pagkaambatayan ba, kapatid na Clouds, aral, utos lang ng tao, kahit pa sabihin nagpapakahirap ang taong yon. Yung bang ganong paglilingkod, katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos? Alamin po natin muli mula sa Biblia. Babasahin po namin ang nakasulat po dito naman sa Kolosas sa 2, mga talatang 22 hanggang 23. Ganito po ang pahayag sa atin. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit, ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit, walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Maring ang paglilingkod po na ginagawa ng tao, buong puso. Sa pakiramdam niya, Opo, sa pakiramdam niya. Tapos, lakipan pa ng pagpapakasakit, ng anumang uri ng pagpapakahirap para di umano sa Diyos, pero nakasalig sa aral at utos ng tao, sa kalooban po ng tao, ang gayong paglilingkod po, ang sabi po ni Apostol Pablo sa atin, wala rin pong kabuluhan. Kahit kinusa ng tao yung Opo. paglilingkod na yon, walang pumilit sa kanya. Opo. Sabi nga ng iba, ito'y akay ng aming paghahangad na madulutan ng kasiyahan, kaluguran ng Diyos. Kahit ano pa po ang inyong motibo, kahit pa ang layunin ni maganda sa paningin ng tao, sa pakiramdam po ng tao, kung ang batayan po, utos at aral ng tao, gaano man ang hirap po ninyo at sakripisyo, may pasya na po Ang Biblia, hindi po kami nagpasya nun. Walang anumang kabuluhan ni katiting na kabuluhan wala. Teka muna, masama bang ang tao sa paglilingkod sa Diyos magsakripisyo, magtiis, kapatid na Claudio? Hindi po masama kung ang paglilingkod ay naaayon po sa kalooban ng Diyos. Magsakripisyo ka, magpakasakit ka, basta't naaayon sa kalooban ng Diyos, tama po yun. Pero pagka hindi ayon po sa kalooban ng Diyos, walang kabuluhan. Mahuhulog po sa kapaimbabawan. Ano halimbawa, ayon sa Biblia, ng pagsamba na walang kabuluhan sapagkat hindi naman kalooban ng ating Panginoon Diyos ang kanilang nasusunod? Ito po ang ibinibigay na halimbawa ng Biblia. Sa Isayas, sa 44, ang talata po ay 9. Pakinggan po nating mabuti itong itinuturo po sa atin ng mga banal na kasulatan. Walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyusang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Isa pong ibinibigay na halimbawa po ng Biblia na pagsamba o paglilingkod na walang kabuluhan, yung ginagawa ng tao po ng mga pagsamba at paglilingkod sa mga ribulto o mga Diyos-Diyusan. Teka muna, rebulto per se, larawan o litrato per se, kapatid na Clouds, ipinagbabawal ba ng ating Panginoon Diyos yun? Hindi po. Ang ipinagbabawal po ay ang ribulto, mga litrato na pinaglilingkuran o sinasamba po ng tao. Kaya hindi po masama yung larawan per se. Larawan po ninyo, larawan ng mahal nyo sa buhay. Ang masama, kung yan pag-uukulan po ng pagsamba, kahit pa larawan po ng magulang natin kung pag-uukulan po ng pagsamba, bawal na po yun. Hindi na po nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. At ang ganun po ay paglilingkod na mawawalan lang na saysay, walang kabuluhan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Teka muna, bakit ang sabi doon sa binasa natin yung mga sumasamba sa mga rebulto mapapahiya o mabibigo lamang? Wala silang maaasahang kaligtasan doon sa kanilang ginagawa. Ito po ang dahilan. Sa aklat ng mga awit, sa 115, mga talatang 3 hanggang 7, ito po ang ibinibigay po na paliwanag po ng Biblia sa atin. Pakinggan po ninyo. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nangakakarinig.
Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad, ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ito po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga Diyos-Diyusan, mga mahal namin taga-subaybay. Kahit ang iba, yari pa sa pilak, yari pa po sa ginto, subalit ang mga ito, wala pong magagawa sa sarili nila para matulungan po ang mga tao. Kaya hindi dapat sambahin yung mga imahen o mga rebulto eh. Ang dapat pong sambahin ng tao, paglingkuran ng tao, ayon sa pagtuturo ng Biblia, ay ang ating Panginoon Diyos na lumalang sa atin. At yan ipinakikita yung pagkakaiba ng tunay na Diyos kaysa mga Diyos-Diyusan na sinasamba ng mga tao. Ano ang katangian ng tunay na Diyos batay dyan sa unahang bahagi ng talata na ating binasa? Sabi po ng Biblia, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng gusto niya ay kaya po niyang gawin paano yung mga imahen, yung mga Diyos-Diyusan? Meron bang magagawan tulong yun sa mga tao? Sabi po ng Biblia, silaan niya, mayroon ding mga bibig pero hindi naman po nakakapagsalita. Mayroon pong mga mata pero hindi naman po nakakakita. Mayroon pong tenga, hindi naman nakakarinig. Mayroon pong ilong, hindi naman nakakaamoy. Mayroon pong mga labi pero hindi naman nakakapagsalita. At mayroon pa pero hindi naman po nakakalakad. Paano hong makakatulong sa tao yan na dadalanginan, hihinga ng tulong, hihinga ng saklolo? Wala akong maitutulong sa tao yan. Sa halip, yung pagsamba sa mga imahen, mga rebulto, nakapagdudulot pa ng galit mula sa ating Panginoon Diyos kasi bawal niya nga yan paano mapapabuti ang tao sa kanyang ginagawang pagsamba sa mga imahen o mga rebulto? At yan ipinakita yung kawalang kakayahan ng mga imahen. Paano pa ipinakita sa atin ng Biblia ang kawalang magagawa ng mga imahen o mga rebulto? Kaya hindi dapat talaga pag-ukulan ng pagsambayan. Basahin naman po natin ang itinuturo pa sa Isaias 46, mga talatang 5 hanggang 7 po. Ganito ang mababasa natin sa Biblia. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makapapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng pilak. Umupa sila ng panday ginto at nagpagawa ng Diyos-Diyusan. Pagkatapos ay niluhuran nila ito at sinamba. Pinapasan nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakikilos, dalanginan man. Ibang-iba po ang tunay na Diyos, kapatid na Orly, sa mga Diyos-Diyusan po na yari sa pilak, yari sa ginto, sapagkat gaya nga ng binasa natin kanina, yung tunay na Diyos po, ginagawa ang kanyang maibigan. Subalit ang mga Diyos-Diyusan po, yari sa kahoy, pilak, ginto, Plastic, bato, papel, plastic po, papel, ay hindi po makagagawa ng anuman sa kanyang sarili. Katunayan po ay inihahatid pa po ito, pinapasan ng tao, dinadala sa ibang lugar, tapos ibabalik din naman niya sa kanyang lalagyan. Parang yung mga napapanood natin pagka merong sunog. Hindi po namin ginagawang katatawanan ito. Pero ito yung obserbasyon natin. May sunog. Itinakbo yung kanyang Diyos-Diyusan na plastic yata. Pagkatapos, nung maisalba niya yung kanyang Diyos-Diyusan, niluhuran. Doon nagpasalamat. Salamat po niya, Santo Niño. Iniligtas mo ko. Di ba baligtad yun? Kung hindi nga naisalba ng may-ari yung kanyang Diyos-Diyusan yun naabo na yun Pero yun ang kanyang pinasalamatan, hindi ang tunay na Diyos. Kaya ang dapat sambahin, ang dapat paglingkuran po ang ating Panginoon Diyos. Pero ang paglilingkod po sa Kanya ay dapat isalig sa katotohanan o sa Kanyang mga kalooban na nakasulat po sa Biblia. Yun ang paglilingkod na ikababanal po natin at hindi po mahuhulog lang sa kapaimbabawan na katulad ng sinasabi sa atin ng Biblia na maaaring may paglilingkod pero nahuhulog lang sa kapaimbabawan. Ngayon, sabi nung iba, kami alam namin na yung pagsamba sa mga imahen pinagbabawal ng ating Panginoon Diyos. Ayaw ng Diyos niya. Kaya kami sa aming reliyon, wala niyan Hindi kami lumulod sa rebulto. Wala kaming ginagamit na imahen sa aming pagsamba. Ang sa amin sumampalataya ka, maniwala ka sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, yun ang ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Kapatid na Clouds, sapat na bang ang tao sumasampalataya para siya ay papaging dapatin ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi rin po.
At yan po ay mababasa po natin na itinuturo po ng Biblia dito po sa Santiago, sa 2, mga talatang 20 at 17. Ganito po ang itinuturo sa atin. Ikaw na hangal, gusto mo ba ang katibayan na walang kabuluhan, ang pananampalatayang walang gawa? Gayun din ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Maliwanag po na itinuturo sa Biblia, bagaman ang tao hindi po sumasamba sa rebulto, hindi naglilingkod o sumasamba sa mga larawan. Kasi Ngayon walang po, kabuluhan yun eh. walang kabuluhan. Pero, sasabihin niya, may pananampalataya siya. Pero wala naman pong gawa. Yung gayon po, wala rin pong kabuluhan. Hindi rin nakasisya sa Panginoon Diyos. Opo. Hindi rin po nagagawa ang tamang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Teka muna, agapan natin, tayo bang mga iglesia ni Kristo, kapatid na Clouds, kalaban ng pananampalataya? Hindi po, sapagkat ang pananampalataya po ay talagang kailangan po sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang pananampalataya, para maging karapat-dapat ang taong nagtataglito, anong dapat ilakip ng tao? Sabi ng Biblia, dapat pong lakipan ng gawa. Pero aling gawa? Kasi merong mga ginagawa ang tao na udyok daw ng kanyang pananampalataya. Kaya mahalaga liwanagin natin, lahat ba ng ginagawa ng tao, kalakip ng pananampalataya, tinatanggap ba ng Panginoong Hesukristo at ikapapasok niya sa kaharian ng langit? Alamin po natin mula sa Biblia, sa pahayag po mismo ng ating Panginoong Hesukristo, dito po sa Mateo 7, mga talatang 22 hanggang 23 at 21 pa, ganito po ang mababasa. Sa araw ng paghatol, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba nangaral kami sa inyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa inyong pangalan? At gumawa kami ng mga milagro sa inyong pangalan? Subalit sasagutin ko sila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong masasama ang mga gawain. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking amang nasa langit. Maliwanag po sa pahayag po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po basta gawa o lahat ng gawa na ginagawa po ng tao patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Kahit sinasampalataya na niya. Opo, pinapagiging dapat. Kundi, yung gawa, yung pagganap lamang sa kalooban ng Ama na nasa langit, yun po ang pagiging dapatin. Kaya ang gagawin po natin, yung ipinagagawa ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, yung ayon po sa kalooban ng Diyos. Pag hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, kahit pa sabihin ng tao na siya ay nakapagpapalayas pa ng masasamang espiritu, kahit pa sabihin sila ay nakapagpapagaling daw ng mga may sakit, pag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, may pasya na ang ating Panginoong Hesukristo Ang gagawa ng gayon, hindi po papapasukin sa langit. Sa makatwid, hindi magtatamo ang tao ng kaligtasan. Kaya ang pananampalataya, lalaki pa ng gawa. Pero aling gawa? Gawa na ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yan ang ating ipaglingkod. Alin ba ang kalooban ng Diyos? Hinahanap ng Diyos na gawin ng tao, mga tao maglilingkod sa Kanya. Balikan po natin ang nakatala sa aklat po ng mga awit. Dito po sa 100, mga talatang 3 hanggang 4 naman, ganito po ang itinuturo ng Biblia sa atin. Pakinggan po nating mabuti. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Ang kalooban po ng Diyos sa lahat ng mga gustong maglingkod po sa Kanya para magkaroon po ng kabuluhan. Ang sabi ng Biblia, magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan. Ang pinag-uusapan dyan paglilingkod ng tao sa Diyos Opo. Meron munang dapat gawin, papasok sa pintuang daan. Sa panahong Kristiyano ba, kapatid na Clouds, sino ang pintuang daan na dapat daanan, dapat pasukan ng tao? Pakinggan po natin, dito po sa Juan, sa Gis, ang talata po ay 7. Ganito po ang mababasa natin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ayon pa mismo sa ating Panginoong Hesukristo, siya po ang pintuan
na dinaraanan po ng mga tupa. Kaya ang pintuang daan sa panahong Kristiyano, dapat daanan, dapat pasukan, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sagot ng iba dyan, kapatid na Clouds, matagal na raw nilang alam yan bago pa natin talakayin sa ating palatuntunan. At matagal na raw nilang nagawa na dumaan at pumasok sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, pagsampalataya sa Kanya, pagkilala sa Kanya na siya ang kanilang personal na tagapagligtas. Ito tanong, paano makikilala yung mga taong pumasok, dumaan sa ating Panginoong Hesukristo? Nasaan sila? Ganito po ang ating mababasa sa Juan, sa 10 at 9, sa Saling Revised English Bible, sa pagkakasali na po sa wikang Tagalog. Ganito po ang itinuturo ng Biblia sa atin. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kapatid na Orly, tama po na alam ng tao na si Kristo ang pintuan na dapat pasukan. Pero dapat din po, matiyak po nila, tama po ang ginawa nilang pagpasok kay Kristo bilang pintuan. Hindi ba yung mga nagsasabing naniniwala sa Kanya ay nakapasok na sa Kanya? Hindi po. Sapagkat ang tunay na nakapasok po kay Kristo ay nakapaloob po sa kawan. Teka muna. Yung kawan naman anya, na madali intindihin niya, pinahihirap nyo lang. Yun ang narinig natin sinasabi ng iba. Yan anyang kawan ni Kristo pagka ating inisip o ginamitan ng sariling kaisipan, madali lang yan. Yun daw kawan, basta grupo, kapatid na Clouds, ng mga tao na nagpapakilalang Kristiyano, naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Kawan na raw yun ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang tawag doon, ano pangalan nun? Sa Biblia, alin ba yung kawan ng Panginoong Hesukristo na nasa loob nun ang mga taong dumaan at pumasok sa Kanya? Pakinggan po ninyo dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa, babasahin na po namin sa Tagalog. Ito po ang nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po ang binasa natin na itinuturo po ng Biblia. Hindi po batay dun sa kuro-kuro lamang ng iba. Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Kaya yung mga dumaan at pumasok sa pintuan daang pinalalakaran, pinadadaanan ng ating Panginoon Diyos, sila yung mga tao na pumaloob, umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Teka muna, ano ba ang katangian ng iglesia ni Kristo batay dyan sa ating binasa? Bakit itinuro ng Panginoong Hesukristo na ang tao para maligtas ay dapat na pumasok sa kawan o sa iglesia ni Kristo? Tinuturo po ni Kristo na ang tao dapat pumasok sa loob ng kawan o sa iglesia ni Kristo sapagkat ayon po mismo sa binasa natin, ang iglesia ni Kristo po ang siyang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pinag-uusapan natin paano ang tao makapaglilingkod ng karapat-dapat katanggap-tanggap sa Diyos Bakit magagawa yun ng tao, kapatid na Clouds, kung siya ay nasa loob ng iglesia ni Kristo na binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Ito po ang dahilan. Babasahin po natin sa Ebreo, sa 9:14 hanggang 15, pakinggan po nating mabuti itong itinuturo ng Biblia sa atin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Gaya nga po ng pinag-uusapan po natin, kinakailangan po ang paglilingkod ay nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang dahilan, sapagkat ang Iglesia ang tinubos ng dugo ni Kristo at kapag ka tinubos ka, may karapatan ka pong maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang tao mula nang magkasala, nawala ang karapatan niyang maglingkod sa Diyos Kaya dapat na mapatawad. Ang mahalaga at kailangan para mapatawad, matubos ang tao ng dugo ni Kristo. Na ang tinubos ng kanyang dugo ayon sa ating binasa kanina, Iglesia ni Kristo. Kaya nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo
ang karapatan po sa tunay na paglilingkod. Yun lang ba? Yun lang ba ang malaking biyaya na dulot ng pagka-iglesia ni Kristo? Mayroon pa po. Ang mga tinawag po niya, o mga nasa loob ng Iglesia ni Kristo, ang sabi ng Biblia, magsisitanggap po ng pamana na walang hanggan. Yun ang kaligtasan po at paninirahan sa bayang banal. Alam po namin na gusto nating lahat na maglingkod tayo ng karapat-dapat sa Panginoon Diyos. Alam po namin na kayo man na mga sumusubaybay po sa amin na nasa iba't ibang relihiyon, gusto rin po ninyong magtamo ng kaligtasan. Pero ang karapatan po sa tunay na pagsambat paglilingkod nasa loob po ng Iglesia ni Kristo. At ang pag-asa po natin na tayo maligtas, makarating sa bayang banal, ay sa pamamagitan din po ng pagpasok o pag-anib at pananatili sa Iglesia ni Kristo, na dito po namin hinahangad na magkasama-sama tayo. Yan po ang marubdob na hangarin ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na marami pang mga tao ang makasama po namin sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo at sa pagtatamo ng kaligtasan na minimithi po nating lahat. Sana po itong ating pagtalakay nakatulong po ng malaki sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay at kami po'y nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Opo. Muli po sa pamamagitan ng palatuntunang ito ay naipakilala po sa mga tao ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Sa pamamagitan po ng Iglesia ni Kristo. Amen. Sana po magaang itong natanggap ng aming mga taga-subaybay at sila po'y makapagpasya na sundin ang banal mo pong kalooban. Amen. Panginoong Hesus, kaawaan mo pong basbasan at pagpalain pa ang palatuntunang ito. Patuloy pong gamitin kasangkapan upang marami pang mga tao ang makaunawa at sumampalataya sa kahalagahan ng Iglesia ni Kristo. Amen. Ama naming Diyos, patuloy pong basbasan ang kabuuan ng iyong Iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.